Ito pong kagawaran nyo, humihingi po ng exemption sa COMELEC ngayon para po sa election ban, itong 12.6 billion na AKAP fund. Sabi po ni Chairman George, wala pa ho kayong ibinibigay na implementing guidelines sa AKAP. Yeah, yung pong implementing guidelines ng Ayuda para sa Kapos ang Kita program, this is for approval po ng Office of the President through the Department of Budget and Management, Madam Ted. Dahil kung matatandaan po doon po sa General Appropriations Act, nakalagay doon na conditional implementation. Opo. Subject to the submission or issuance of the guidelines to be issued by DSWD, DOLE, and NEDA. So nagkaroon po ng pagpupulong yung tatlong ahensya na yan. Several inputs were considered, and it's actually ready for submission to the OP. So once we have that, magre-request po tayo sa COMELEC ng supplemental request for exemption from the provisions of the Section 261 of the Omnibus Election Code. Meron na po tayong naunang na-submit, and it was favorably acted upon actually by the COMELEC, Madam Ted. This includes yung sa 4Ps, yung sa AIX, and other protective and promotive programs and services of the department. Okay, po. Wala ho namang question doon sa 4Ps o maging sa AIX, pero ito hong AKAP nga ang controversial. Sige po. So, Madam Asek, bakit po kayong hihingi ng exemption sa panahon ng halalan? Ganong klaro ho naman din, panahon ng halalan, mas malaki po ang chance talaga na magamit sa politika ng mga congressman, particularly itong AKAP fund na 12 billion. Well, similar to other social protection programs and services, Madam Ted, nagre-request po tayo ng exemption because alam naman po natin na may mga instances, may mga shocks, adverse shocks o crisis na kinakaharap ang ating mga kababayan at any given time. So kapag apektado po ang isang individual ng inflation, ng rising inflation, kinakailangan po na i-assist po natin sila. Just to simplify matters, Madam Ted, yun, kinakailangan po talaga nating magbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan sa anumang pong panahon. Opo, pero So, di ba Asek, ano bang kailangan ng tao? Pampa-ospital, AIX. Alright, pamasahe, AIX. Pampalibing, AIX. Di ba? Burol, bayarin, AIX. Di po ba? Pamasahe sa probinsya o anumang pangangailangan, AIX. Di po ba? So itong AIX talaga, kumbaga, sakop naman niya halos na eh. So yung nga din po, bakit may AKAP pa? Ang laki nito, 12 billion. Ano ho ang maiksi kaya sagot doon? Yeah. Kasi Madam Ted, doon sa guidelines natin, yung AKAP ay pwede rin pong in the form of medical or burial assistance and food assistance apart from cash relief assistance. So maaari rin po ng isang individual, apektado ng inflation, but may matinding crisis po na experience. So, kung meron ka ng AIX, na may exemption, pwede po natin silang i-assist under this program. Kung meron ka ng AIX exemption, ba't ka pa hihingi ng AKAP nga? Diba? Yung AIX naman can at least address yung problema pong pinansyal noong individual na nangangailangan. Bakit may AKAP pa talaga na ito nga ang sinasabi ng karamihan? Why can't you live without AKAP until May 12 election? Yeah. Yung AKAP po, like any other social assistance program, ay napakahalaga po para sa mga kababayan natin na nakakaranas ng inflation. So, we have to really assist them through this intervention. Well, tama po kayo, meron tayong assistance to individuals in crisis situations, but meron din po kasi tayong panuntunan na kung saan nakasaad dyan yung frequency on the availment of services. So, kapag hindi ka po pwede nang makatanggap ng AIX because of that limitation, at least pwede ka pong i-assess under the AKAP program. Okay. But what I would like to stress on Manong Ted is ang mahalaga po dito sa 2025 AKAP implementation para ma-address din po yung mga concerns ng ating mga kababayan. Nakasaad po doon na wala pong dapat mga banners o dapat wala pong mga politiko na present during the actual distribution of financial assistance. So with that, makikita nyo, Manong Ted, na talaga namang may mga safeguards din tayo ng Institute to really protect the program and to prevent it from being used to advance yung political agenda po ng ilan po sa mga
kababayan po natin. Opo, And in sige. addition to that, nakasaad din dun sa 2025 guidelines, which is for approval, na magdi-directly benefit yung pong mga recipients natin. Wala pong mga coordinator, wala pong mga intermediaries, or wala pong mga middlemen para again ma-address yung isa sa mga issue na nagkakaroon nga daw ng saltas doon sa assistance na natatanggap. Okay. And in addition to that, immediate action against fraud ang nakapaloob po doon. Ibig sabihin, immediately a-actionan ng DSWD any report na masasabit po sa atin. Okay, sige po. So ma'am, salamat po na marami sa inyo pong paliwanag na ito. Kami po aantabay, dito po sa kanin nyo, ilalabas po na guidelines ng tanggapan ng Presidente para po din sa inyo pong paghingi ng exemption sa 12-point-something billion pesos na ACA Fund plus ito pong ilang pang isyong ito. Salamat po Ma'am Irene sa inyo pong panahon.